Ibinenta mo ang alaala ni Papa. Ang sigaw ni Isabela ay halos lamunin ng rumaragasang hangin at ng malalakas na hampas ng alon sa dalampasigan. Ang kaninang payapang Villa Rosario ay naging saksi ngayon sa isang digmaang hindi niya kailanman inasahan. Digmaan sa pagitan ng sarili niyang mga kadugo. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig na hatid ng buhos ng ulan, kundi dahil sa nag-alab na galit sa kanyang dibdib. Ang hawak niyang folder na naglalaman ng mga pekeng dokumento ay basang-basa na. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang init ng kanyang mga mata ay tila kayang patuyuin ang bawat patak ng luha na humahalo sa ulan sa kanyang pisngi. Sa harap niya, nakatayo si Miguel, ang kanyang kuya. Ang dating tinitingala niyang kapatid ay isa na ngayong estranghero na may mga matang puno ng desperasyon. Sa likod nito, bahagyang nagtatago si Ramon, ang kanilang bunsong kapatid, na nakayuko at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Isang duwag, isang kasabwat. Paano sila humantong dito? Ilang oras lang ang nakalipas, pinagmamasdan pa niya ang paglubog ng araw mula sa beranda ng Villa Rosario. Iniisip kung gaano siya kapalad. Ang villa na ito, ang kanilang kanlungan. Ito ang bawat alaala ng kanilang ama. Ito ang buhay ng kanilang ina. Ngunit ang kapayapaang iyon ay gumuho ng hindi sinasadyang marinig niya ang usapan ni Miguel sa cellphone. Mga salitang tulad ng utang, palugit, at Don Rafael. Sinundan niya ito sa silid-aklatan at doon, sa ibabaw ng mesa ng kanilang ama, nakita niya ang kataksilan na nakalimbag sa papel. Isang deed of sale na may pekeng pirma ng kanilang ina, si Lola Ernestina. Hindi mo naiintindihan, Isabela. Garalgal ang boses ni Miguel. Pilit na nilalabanan ng ingay ng bagyo. Kailangan kong gawin to. Para rin to sa pamilya. Para sa pamilya? Mapait na tumawa si Isabela. O para sa mga pagkakamali mo? Sa mga sugal mo? Ilang beses ka naming tinulungan, kuya? Pero ito, ang kunin ang tirahan ni Mama, ang ibenta ang lahat ng pinaghirapan ni Papa. Wala na akong ibang paraan. Palagi namang may paraan. Giit ni Isabela. Bawat salita ay may diin ng sakit na nararamdaman. Pero pinili mo ang pinakamadali, ang manloko. At ikaw, Ramon, binalingan niya ang nakababatang kapatid. Paano mo nagawang suportahan to? Alam mong si Mama ang magdurusa diyo. Isabela, patawarin mo ako. Halos pabulong na, sabi ni Ramon. Sabi ni Kuya, ibabalik din natin kaagad. Huwag. Isang malakas at pamilyar na boses ang pumagitna sa kanilang tatlo. Sabay-sabay silang napalingon. Doon, sa ilalim ng umiiyak na kalangitan, nakatayo ang kanilang ina. Si Lola Ernestina, sa kanyang edad na 82, ay buong tapang na sinuong ang ulan. Balot sa kanyang paboritong alampay, ang mga matay puno ng sakit habang nakatingin sa kanyang nag-aaway na mga anak. Mama, sabay na sigaw ng magkakapatid. Mga anak, tama na. Nanghihinang sabi ni Lola Ernestina, dahan-dahang lumalapit sa kanila. Huwag ninyong sirain ang pamilya natin nang dahil sa pera. Ma, bumalik na po kayo sa loob. Malakas ang ulan. Nag-aalalang sabi ni Isabela, sinusubukang harangan ng ina. Ngunit ang mga mata ni Lola Ernestina ay nakatuon kay Miguel. Anak, ano man ang problema mo, magtulungan tayo. Huwag ganito. Sinubukan niyang abutin ang folder na hawak ni Isabela. Akin na yan, Isabela. Tayo ang mag-uusap. Huwag, ma! Sigaw ni Miguel, na tila nataranta sa ideyang makikita ng ina ang mga dokumento. Gumawa siya ng 1 kilos na puno ng pagkataranta. 1 kilos na babaguhin ang lahat. Mabilis niyang sinubukang agawin ang folder mula kay Isabela. Kuya, ano ba? Sa gitna ng pag-aagawan, naitulak nila ang kanilang ina. Nawalan ng balanse si Lola Ernestina sa madulas na lupa. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis.
isang mahinang sigaw, ang pagkaway ng kanyang mga kamay sa hangin, at ang malakas na tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa nagngangalit na tubig dagat. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Mas malakas pa kaysa sa ugong ng bagyo. "Mama!" Ang sigaw ni Isabela ay puno ng lagim. Mabilis siyang dumungaw sa madilim na tubig, ngunit wala siyang makita, kundi ang marahas na pag-alon. Si Miguel ay natigilan, ang mukha'y namutla na parang papel, ang mga matay ng lalaki sa ginawa. Hindi! Hindi ko sinasadya. Tulong! Sigaw ni Ramon, ngunit ang boses niya'y nawala sa kawalan. Sinubukan nilang sumisid, sumigaw, maghanap, ngunit ang dagat ay malupit. Ang gabi ay madilim. Sa gitna ng kanilang paghahanap na walang pag-asa, isang bagay ang lumutang malapit sa paanan ni Isabela. Ang pamilyar na alampay ng kanyang ina sumasayaw sa tubig na parang isang paalam bago ito tuluyang nilamon ng kadiliman ng karagatan. Tapos na ang bagyo sa labas, ngunit sa loob ni Miguel, mas malakas pa ang unos. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay parang isang bintang. Ang bawat ihip ng hangin sa mga siwang ng bintana ay tila bumubulong ng kanyang kasalanan. Hindi siya nakatulog. Paano siya makakatulog? Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ng kanyang ina, ang pagtataka, ang sakit, bago ito lamunin ng madilim na tubig. At naririnig niya ang sigaw ni Isabela. Isang sigaw na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Bumangon siya mula sa kama. Ang katahimikan ng Villa Rosario ay nakabibingi. Dati, ang unang maririnig niya sa umaga ay ang mahinang pag-ubo ng kanyang ina o ang tunog ng pagtitimpla nito ng kape. Ngayon, wala. Tanging ang malamig na anino ng kanilang pagkakasala ang bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Naglakad siya papunta sa kusina. Nakita niya ang paboritong tasa ni Lola Ernestina sa mesa. May laman pang kapeng hindi nito naubos. Sa tabi nito, ang kanyang salamin sa pagbabasa. Mga simpleng bagay na ngayon ay parang mga punyal na sumasaksak sa kanyang dibdib. Hindi ko sinasadya, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip. Hindi ko sinasadya, pero alam niyang kasinungalingan iyon. Maaaring hindi niya sinadyang itulak ang kanyang ina, pero sinadya niyang manloko, sinadya niyang maging sakim. Ang lahat ng nangyari ay bunga ng kanyang mga pagpili. Biglang tumunog ang kanyang cellphone at halos mapatalon siya sa gulat. Kinakabahan niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Sa screen, isang pangalan ang kumikislap, Don Rafael. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinasagot ang tawag. "Miguel, kaibigan!" Isang malamig at kalmadong boses ang bati sa kabilang linya. "Kumusta ang pagluluksa?" May halong pang-uuyam sa tono nito. "Hindi magandang oras para tumawag, sir," nautal na sabi ni Miguel. "Talaga? Para sa akin, ito ang pinakamagandang oras," sagot ni Don Rafael. "Wala na ang matanda. Mas mapapabilis na ang lahat. Inaasahan kong bukas. Dala mo na sa akin ang pirmadong kontrata. Pero, nagkaroon ng aksidente. Kailangan ko ng kaunti pang panahon." "Panahon?" Tumawa si Don Rafael, isang tawang walang kagalakan. "Ang panahon ay para sa mga taong may pagpipilian, Miguel. Ikaw, wala ka niyan. Simple lang ang usapan. Ang villa o ang pamilya mo? Kumusta na nga pala ang maganda mong asawa at mga anak sa Maynila? Sana ligtas sila palagi." Isang butil ng malamig na pawis ang tumulo sa noo ni Miguel. Ito na ang kinatatakutan niya. Ang banta ay hindi na lang sa kanya. "Huwag mo silang idadamay dito. Ikaw ang magdedesisyon niyan. Bukas, Miguel, hihintayin ko ang tawag mo." Binabaan siya ng telepono. Napahawak si Miguel sa pader para suportahan ang sarili habang pinipilit habulin ang kanyang hininga. Kailangan niyang makausap si Isabela. Kailangan niyang ipaintindi dito ang sitwasyon. Nakita niya itong nakaupo sa beranda.
nakatingin sa dagat na tila ba hinihintay na ibalik nito ang kanilang ina. Nilapitan niya ito. Isabela. Hindi lumingon si Isabela. Nanatili itong nakatingin sa malayo. Mag-usap tayo, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Miguel. May mga bagay kang hindi naiintindihan. May mga taong dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay walang emosyon. Malamig. At sa lamig na yon, nakita ni Miguel ang pinakamatinding galit. Umalis ka sa harap ko. Sabi nito sa isang boses na halos pabulong, ngunit puno ng kamandag. Mamamatay tao. Ang salitang yon ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Walang sigaw. Walang luha. Isang salita lang. Pero sapat na yon para durugin ang anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Tumalikod siya. Talunan. Pagpasok niya sa loob, nasalubong niya si Ramon na may hawak na 2 tasa ng kape. Kuya, hayaan mo na siya, sabi ni Miguel. Ang boses ay puno ng pagod. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Ramon. Ang mga matay puno ng takot. Tumawag na ba siya? Tumangulang si Miguel. Napayuko si Ramon. Gawin mo na lang ang sinabi niya, kuya. Ibigay mo na ang villa para matapos na to. Para makahingi tayo ng tawad kay Isabela. Para matahimik na si Mama. Tumingin si Miguel sa bintana, sa labas ng gate ng Villa Rosario. Isang itim at hindi pamilyar na kotse ang huminto sa tapat. Bumaba ang bintana nito at mula sa loob, isang lalaking nakasuot ng itim na polo ang tumingin ng diretso sa kanilang bahay bago dahan-dahang itinaas ang cellphone sa kanyang tainga. Ang mensahe ay malinaw. Nagmamasid sila at nauubos na ang kanyang oras. Ang itim na kotse ay naroon pa rin. Para itong isang buwitre, matiyagang nag-aabang sa labas ng kanilang gate. Hindi ito gumagalaw, ngunit ramdam na ramdam ni Isabela ang mga matang nakamasid mula sa loob. Ang Villa Rosario, ang kanyang kanlungan, ay isa na ngayong kulungan. At siya ang bilanggo. Hindi na niya kaya ang manatili lang sa loob at maghintay. Puno ng determinasyon na hindi niya alam kung saan nanggagaling, lumabas siya ng bahay at naglakad ng diretso papunta sa gate. Nang makita siyang papalapit, bumaba ang bintana ng kotse. Isang lalaking may makapal na bigote at malamig na mga mata ang tumingin sa kanya. May kailangan po sila? Tanong ni Isabela. Pilit pinatatatag ang kanyang boses. Ngumisi ang lalaki. Isang nangising hindi umabot sa kanyang mga mata. Napadaan lang, ma'am. Napakaganda pala ng property ninyo. Sayang kung mapupunta lang sa wala. Ang bawat salita ay isang banta. Wala kayong makukuha dito, mariing sabi ni Isabela. Tingnan natin, sagot ng lalaki, bago dahan-dahang isinara ang bintana. Pumasok si Isabela sa loob, nanginginig ang mga tuhod. Hindi na lang ito tungkol sa villa. Tungkol na ito sa kanilang kaligtasan. Kailangan niya ng tulong. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Attorney Santos, ang matagal ng abogado ng kanilang pamilya at kaibigan ng kanyang ama. Isabela, Hija, sagot ng matandang abogado. Ang boses ay puno ng pakikiramay. Nakikiramay ako sa nangyari sa iyong ina. Isang napakalaking kawalan. Salamat po, attorney, sabi ni Isabela. Pinipigilan ng pag-iyak. Tumatawag po ako dahil kailangan ko ng tulong. Si Kuya Miguel, pinipilit niyang ibenta ang villa gamit ang mga pekeng dokumento. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Isabela, malungkot na sabi ni Attorney Santos, pinadala sa akin ng kuya mo ang kopya ng Special Power of Attorney kahapon. Mukha itong legal. Notaryado ito. Kung totoo ang sinasabi mong peke, ang pirma ng iyong ina, kailangan nating itong patunayan sa korte at aabutin yon ng maraming buwan, marahil ay taon. Sa panahong iyon, naibenta na niya ang lahat. Gumuho ang mundo ni Isabela. Kahit ang batas ay hindi pumanig sa kanya. Pero ninanakaw niya ang pag-aari ni Mama.
Alam ko, Hija. Ngunit sa mata ng batas, ang may hawak ng dokumento ang may karapatan. Patawarin mo ako. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Isabela sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Wala na. Wala na siyang kakampi. Wala na siyang mapupuntahan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa silid ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang amoy ng lavender, ang paboritong pabango ni Lola Ernestina, ay nanatili pa rin sa hangin. Nakita niya ang lumang tumba-tumba kung saan ito madalas umupo para magbasa. Sa ibabaw ng kama, maayos na nakatupi ang alampay na suot nito noong gabing iyon. Isang kapareho ng natangay ng alon. Kinuha niya ito at niyakap ng mahigpit. Nilalanghap ang natitirang amoy ng kanyang ina. Doon, sa katahimikan ng silid, bumuhos ang lahat ng luhang kanyang pinigilan. Umiyak siya hindi lang dahil sa pagkawala. Umiyak siya dahil sa galit. Umiyak siya dahil sa pakiramdam na pinagtaksilan siya ng lahat. Maya-maya, isang katok ang narinig niya sa pinto. Si Ramon. May dala itong isang tray ng pagkain. Isabela, kumain ka na, mahinang sabi nito. Mula pa kahapon, tiningnan siya ni Isabela, ang mga matay namamaga pa. Isang pader ng yelo, ang tila humarang sa pagitan nilang dalawa. Hindi ko kayang kumain sa isang lamesa kasama ang mga taong may kinalaman sa pagkawala ni Mama. Malamig niyang sabi. Nasaktan si Ramon sa kanyang mga salita. Walang imik itong tumalikod at isinara ang pinto. Naiwan na namang mag-isa si Isabela. Kinuha niya ang isang lumang photo album mula sa aparador ng kanyang ina. Binuklat niya ang mga pahina. Nakita ang mga larawan ng masayang pamilya. Isang pamilyang matagal nang nawala. Habang tinitingnan niya ang isang litrato ng kanyang ina na masayang nakangiti, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Hello? Isang mahina at bahagyang garalgal na boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na hindi niya kilala. Naghahanap po ba kayo ng isang Ernestina Rosario? Nabitawan ni Isabela ang hawak na photo album. Kumalat ang mga lumang litrato sa sahig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ang pangalan ng kanyang ina, binigkas ng isang estranghero. Sa sino to? Nanginginig niyang tanong. Ang bawat salita ay hirap na lumabas sa kanyang lalamunan. Kung ito ay isang masamang biro, pakiusap, itigil niyo na. May bahid ng pakiusap at babala sa kanyang boses. Hija, ako si Sister Maria ng kumbento ng Santa Clara sa kabilang probinsya. Mahinahon at puno ng habag ang boses sa kabilang linya. Patawarin mo ako kung nabigla kita. May isang matandang babae dito sa aming pangangalaga. Ilang linggo na siyang naririto. Nailigtas siya ng mga mangingisda mula sa dagat. Nagtamo siya ng sugat sa ulo at pansamantalang nawalan ng alaala. Napahawak si Isabela sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis na parang gusto nitong kumawala. Nitong umaga lang, pagpapatuloy ng madre, sa kauna-unahang pagkakataon, may nabanggit siyang pangalan. Ang sabi niya, ang pangalan niya ay Ernestina Rosario. Isang hikbi ang kumawala kay Isabela. Nasaan po siya? Ayos lang po ba siya? Buhay siya? Sunod-sunod niyang tanong. Ang pag-aalinlangan ay unti-unting natatalo ng isang rumaragasang pag-asa. Mahina pa siya, Hija. Ngunit ligtas siya at nasa mabuting kalagayan. Nasa pangangalaga namin siya. Isang parte ng utak ni Isabela ang sumisigaw na isa itong bitag. Isang panloloko. Isang napakalupit na biro. Ngunit ang puso niyang pagod ng masaktan ay kumapit sa manipis na sinulid ng pag-asa na inaalok ng boses na ito. Pupunta po ako, sabi niya. Puno ng biglaang determinasyon. Parang awa niyo na po, sister. Huwag po kayong aalis.
Papunta na po ako. Matapos ibigay ng madre ang direksyon, ibinaba ni Isabela ang tawag. Napasandal siya sa pader, nanginginig ang buong katawan. Si Mama. Buhay ang mama niya. Paulit-ulit niyang binubulong ang mga salitang yon na parang isang panalangin. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Pero paano ang kanyang mga kapatid? Sasabihin ba niya sa kanila? Isang madilim na isip ang pumasok sa kanyang isipan. Paano kung subukan siyang pigilan ni Miguel? Paano kung natatakot itong malaman ng lahat ang katotohanan kapag bumalik na ang kanilang ina? Ang tiwala niya ay tuluyan ng nawasak. Hindi. Hindi niya sasabihin. Walang ingay siyang pumasok sa kanyang kwarto. Kumuha siya ng isang maliit na bag at naglagay ng ilang damit at ng kaunting perang naitabi niya. Tumingin siya sa nakasaradong pinto ng kwarto ni Miguel at pagkatapos ay sa kwarto ni Ramon. Hindi nila dapat malaman. Ito ay isang paglalakbay na kailangan niyang gawin ng mag-isa. Dahan-dahan siyang bumaba. Nakita niya si Ramon na nakaupo sa sala, tulala at nakatingin sa patay na telebisyon. Para hindi ito magtaka, kumuha siya ng kapirasong papel at nagsulat. Ramon, kailangan ko munang mapag-isa. Babalik din ako. Iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng maliit na mesa at walang lingon-likod na lumabas ng bahay. Habang tinatahak niya ang madilim na kalsada, palayo sa Villa Rosario, nagsimulang pumatak ang ulan sa salamin ng kanyang sasakyan. Ang mahinang ambon ay naging isang pamilyar na buhos, katulad ng ulan noong gabing iyon. Ngunit ngayon, hindi natakot ang dala nito, kundi isang halo ng pag-asa at pangamba. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dalangin? O simula pa lang ng isang mas malalim na sakit? Ang biyahe ay tila walang katapusan. Ang bawat kilometro ay puno ng dasal at pag-aalinlangan. Ngunit nang sa wakas ay natanaw na ni Isabela ang lumang kampanaryo ng simbahan ng St. Clara. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang kumbento ay isang simpleng gusaling bato na napapalibutan ng isang hardin ng mga bulaklak. Sinalubong siya sa tarangkahan ng isang mabait na madre, si Sister Maria. "Ikaw ba si Isabela?" tanong nito na may ngiti. Tumangulang si Isabela, hindi makapagsalita. "Halika, Hija." Naghihintay siya. Sinundan ni Isabela ang madre sa isang mahabang pasilyo na amoy kandila at mga lumang libro. Huminto sila sa harap ng isang simpleng pintong gawa sa kahoy. "Nandito siya sa loob," sabi ni Sister Maria. "Huwag mo siyang masyadong biglain, mahina pa ang kanyang katawan." Tumango si Isabela at dahan-dahang pinihit ang seradura. Ang silid ay maliit at payapa. Sa tabi ng bintanang nakatanaw sa hardin, may isang kama. At sa kama na yon, nakahiga ang isang pamilyar na figura, nakatalikod sa kanya. Ang puting buhok, ang balingkinitang balikat. "Mama?" Ang salita ay halos pabulong na lumabas sa kanyang mga labi. Dahan-dahang lumingon ang babae. Ang mukha nito ay mas payat, may mga bagong guhit ng pagod, at may isang maliit na benda sa gilid ng noo. Ngunit ang mga matang iyon ay hindi maipagkakamali. Ang mga matang nagbigay buhay sa kanya. "Isabela, anak ko." Garalgal ang boses ni Lola Ernestina. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit. Tumakbo si Isabela papalapit sa kama at niyakap ang kanyang ina. Isang yakap na puno ng pananabik, ng pasasalamat, ng pag-ibig na akala niya ay nawala na magpakailanman. "Mama, buhay ka," paulit-ulit niyang sabi habang humahagulgol sa balikat nito. Akala ko. "Shh, anak, nandito na ako," alon ni Lola Ernestina, hinahaplos ang buhok ng anak. "Ligtas na ako." Napakalaking kagalakan ang naramdaman ni Isabela. Isang himala, isang tunay na himala. Matapos ang ilang sandali ng yayakan, humiwalay siya at pinunasan ang kanyang mga luha.
Tinititigan ang bawat detalye ng mukha ng kanyang ina na tila ba sa unang pagkakataon. Paano po, Nay? Ang sabi ng mga mangingisda ay matagal na raw kayong walang malay. Tumingin si Lola Ernestina sa kanya at sa mga mata nito may nakita si Isabela na kakaiba. Hindi lang saya, may lungkot at mayroong determinasyon. Anak, umupo ka. Sabi nito, tinatapik ang espasyo sa gilid ng kama. May kailangan kang malaman. Sumunod si Isabela, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog muli sa kaba. Totoo, nawalan ako ng malay ng ilang araw. Pagsisimula ni Lola Ernestina, ang boses ay mahina ngunit matatag. Ngunit Isabela, mahigit 2 linggo na akong gising. Kumunot ang noo ni Isabela. Po? 2 linggo? Bakit? Bakit hindi niyo po kami tinawagan kaagad? Huminga ng malalim si Lola Ernestina dahil kailangan kong malaman. Malaman ang alin, Nay? Kailangan kong malaman kung ano ang gagawin ng mga kapatid mo kapag wala na ako. Diretsong sabi nito. Narinig ko ang pinag-aawayan ninyo bago ako mahulog sa dagat. Narinig ko ang tungkol sa villa, sa pera. At habang nakahiga ako dito, naisip ko, ito na marahil ang tanging paraan para makita ko ang tunay na laman ng kanilang mga puso. Natigilan si Isabela. Ang kagalakan sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng isang pamilyar na kirot. Ang kirot ng pagtataksil. Ibig sabihin, hinayaan niyo kaming magluksa? Hinayaan niyo akong isipin na patay na kayo? Alam niyo ba ang pinagdaanan ko, Nay? Ang boses niya ay nagsimulang manginig. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Lola Ernestina, ang mga matay naluluha na rin. Alam kong masakit, napakasakit. Ngunit kung bumalik ako kaagad, magpapanggap lang silang muli. Magkakasundo lang kayo sa harap ko, pero sa sandaling tumalikod ako, magpapatuloy ang lason. Kailangan kong hayaan ang lason na lumabas para magamot natin ang sugat mula sa ugat. Pero Nay, anak, kailangan kong malaman kung sino ang pipiliin nila, ang pamilya o ang pera. Napayuko si Isabela, hindi malaman kung ano ang mararamdaman. Masaya siyang buhay ang kanyang ina. Ngunit ang paraan ng pagbabalik nito ay nag-iwan ng isa na namang sugat sa kanyang puso. Hinawakan ni Lola Ernestina ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit at puno ng pagsisisi. May isa pa akong kailangang sabihin sa'yo, sabi nito. Tungkol ito sa tunay na hiling ng iyong ama at sa laman ng briefcase na yon. Tiningnan ni Lola Ernestina ang kanyang anak. Nakita niya ang pagkalito at sakit sa mga mata nito at nadurog ang kanyang puso. Ngunit kailangan nitong malaman ang lahat. Panahon na. Ang briefcase na pinag-agawan ninyo ni Miguel noong gabing iyon, mahinang pagsisimula niya, ay hindi naglalaman ng titulo ng lupa ng Villa Rosario. Po? Naguguluhang tanong ni Isabela. Pero iyon ang akala ni Kuya. Alam ko. At iyon ang sinadya kong isipin niya. Malungkot na sabi ni Lola Ernestina. Ang totoo, matagal nang nakapangalan sa inyong 3 magkakapatid ang villa. Walang sino man sa inyo ang maaaring magbenta nito nang walang pahintulot ng 2 pa. Ang nasa briefcase na yon ay isang bagay na mas mahalaga. May kinuha si Lola Ernestina mula sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Ang pamilyar na lumang briefcase na gawa sa katad. Nanginginig niyang iniabot ito kay Isabela. Buksan mo, anak. Nag-aalangang binuksan ni Isabela ang briefcase. Sa loob, wala ngang mga opisyal na dokumento. Ang nakita niya ay isang makapal na sobrang bahagyang naninilaw na sa katagalan. Sa harap nito, nakasulat ang pangalan niya sa sulat kamay ng kanyang ama. Ito ang huling liham ng papa mo para sa akin, sabi ni Lola Ernestina, habang ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Isinulat niya ito ilang araw bago siya pumanaw. May habilin siya, isang pangarap na hindi ko nagawang tuparin dahil sa takot.
Kinuha ni Isabela ang liham at maingat na binuklat. Ang mga salita ng kanyang ama ay tila tumalon mula sa papel. Buhay na buhay. Ernestina, mahal ko. Kung binabasa mo ito, marahil ay nasa kabilang buhay na ako. Huwag kang iiyak. Alam mong mas gusto kong makita ang ngiti mo. Nais ko lang ipaalala sa iyo ang pangarap na sabay nating binuo para sa ating Villa Rosario. Tandaan mo ba nung mga bata pa ang ating mga anak? Palagi nating sinasabi na ang bahay na ito ay hindi lang pader at bubong. Ito ay isang kanlungan, isang ligtas na lugar. Ang pangarap ko, mahal, ay gawin itong isang tunay na kanlungan, hindi lang para sa atin, kundi para sa mga kababaihan na nawalan ng tahanan, sa mga inang tumatakas mula sa pananakit, sa mga taong kailangan ng pangalawang pagkakataon. Huwag mong ibenta ang villa. Gawin mo itong isang tahanan para sa kanila. Tawagin mo itong Casa Maria. Isang bahay ng pag-asa. Alam kong hindi ito madali. Magkakaroon ng mga pagsubok. Ngunit magtiwala ka sa ating mga anak. Palakihin mo silang may pusong marunong magmahal at magpatawad. Sila ang magpapatuloy ng ating legado. Ang legado natin ay hindi lupa, Ernestina. Ang legado natin ay pag-ibig. Nagmamahal magpakailanman. Arturo Nang. Matapos basahin ni Isabela ang liham, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Ito pala ang tunay na diwa ng Villa Rosario. Hindi isang resort, hindi isang pamana, kundi isang misyon. Bakit hindi niyo sinabi sa amin ito, Nay? Tanong niya sa pagitan ng mga hikbi. Napayuko si Lola Ernestina, puno ng pagsisisi. Dahil natakot ako, anak. Pagkatapos mamatay ng papa ninyo, nakita ko kung paano nagsimulang magbago ang mga kapatid mo. Ang ambisyon ni Miguel, ang pagiging sunod-sunuran ni Ramon. Akala ko, kapag sinabi ko ito, pag-aawayan lang nila. Sasabihin nilang sinasayang ko ang mana nila. Pinili kong manahimik sa pag-aakalang pinoprotektahan ko ang kapayapaan. Pero ang katahimikan ko pala ang nagbigay daan para lumaki ang lamat sa ating pamilya. Iyon ang aking pagkakamali. Patawarin mo ako. Tiningnan ni Isabela ang kanyang ina. Isang babaeng hindi pala perpekto. Isang babaeng nagkamali dahil sa pagmamahal at takot. At sa sandaling iyon, ang natitirang sama ng loob sa kanyang puso ay naglaho. Napalitan ng malalim na pag-unawa. Sa ilalim ng sulat, may isa pang folder. Binuksan ito ni Isabela. Naglalaman ito ng mga plano, mga contact number ng mga foundation, mga research tungkol sa pagpapatakbo ng isang shelter. Ito pala ang pinagkakaabalahan ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Isang pangarap na itinago nito sa sarili. Ito ang tunay na pamana, Isabela. Sabi ni Lola Ernestina, hinawakan ng kamay ng anak. Hindi ang lupa, kundi ang pagkakataong tumulong sa kapwa. Tumingin si Isabela sa labas ng bintana, sa maaliwalas na hardin ng kumbento. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan, ngunit napalitan ito ng isang mas malaking tanong. Isang tanong na puno ng pangamba at pag-asa. Ngayon, ano na po ang gagawin natin, Nay? Tumingin si Lola Ernestina sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang nangiting puno ng tapang at paninindigan. Uuwi tayo, anak, at haharapin natin sila. Tahimik ang biyahe pabalik sa Villa Rosario. Walang nagsasalita sa pagitan ni na Isabela at Lola Ernestina. Hindi kailangan. Ang katahimikan ay puno ng mga bagay na naiintindihan na nila ngayon sa isa't isa. Pagsisisi, pagpapatawad at isang bagong determinasyon. Nang huminto ang sasakyan ni Isabela sa harap ng gate, naramdaman ni Miguel ang pagbabago sa hangin. May kung anong kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Nakita niya mula sa bintana ang pagbaba ni Isabela sa driver's seat. At pagkatapos,
Bumukas ang pinto sa passenger side. Isang babaeng dahan-dahang bumaba. Inaalalayan ng kanyang kapatid. Ang pamilyar na puting buhok. Ang tindig na kahit nanghihina ay puno pa rin ng dignidad. Natigilan si Miguel. Ang tasa ng kape na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay at nabasag sa sahig. "Kuya, anong nangyari?" tanong ni Ramon, na nagmamadaling lumabas mula sa kusina. Napatigil din ito nang makita ang tinitingnan ni Miguel sa labas. Ang kanilang ina, buhay. Ang pagbukas ng pinto sa harap ay tila nangyari sa slow motion. Pumasok si Isabela at sa likod niya, inaalalayan niya si Lola Ernestina. "Mama," ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Ramon. Ang boses ay basag at puno ng hindi makapaniwalang tuwa at takot. Tumakbo siya papalapit, umiiyak na parang isang bata, at marahang niyakap ang mga binti ng kanilang ina. "Mama, patawarin niyo po ako." Ngunit si Miguel ay nanatiling nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang mga paa ay tila ibinaon sa sahig. Hindi tuwa ang una niyang naramdaman, kundi isang matinding hiya. Isang hiya na napakabigat, na halos hindi niya makayanan. Ang kanyang ina ay buhay, at ngayon, makikita nito kung anong klaseng halimaw ang kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Lola Ernestina. Ang mga mata ay nakatuon lamang sa kanya. Walang galit sa mga matang yon. Ang nakita lang ni Miguel ay isang malalim na kalungkutan. At iyon ang mas nagpadurog sa kanya. Hindi nagsalita si Isabela. Kinuha niya ang sobre mula sa briefcase at walang imik na iniabot kay Miguel. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang kinukuha ang liham. Nakita niya ang sulat kamay ng kanilang ama. Binasa niya ang bawat salita. Ang pangarap, ang habilin, ang tiwala, ang pag-ibig. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang pagkatao. Ang bawat pangungusap ay isang salamin na nagpapakita kung gaano siya naging makasarili, kung gaano niya binigo ang lahat ng taong nagmamahal sa kanya. Para saan? Para sa pera na ngayon ay wala na ring halaga. Para sa pride na ngayon ay durog na. Nang matapos niyang basahin, ang mga papel ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, sa harap ng kanyang ina, sa harap ng kanyang mga kapatid. At doon, ang lahat ng pader na kanyang itinayo ay gumuho. "Mama, patawad." Humagulgol siya. "Patawarin niyo ako. Wala akong kwentang anak. Ang inisip ko lang ang sarili ko. May utang ako. Nay, malaki. Kay Don Rafael." Nagbanta siya. "Natakot ako. Pero kasalanan ko pa rin ang lahat." Isinubsob niya ang kanyang mukha sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. "Ako ang may kasalanan kung bakit kayo napahamak. Dapat ako na lang ang namatay. Patawad, Isabela. Patawad, Ramon. Sinira ko ang pamilya natin." Hinaplos ni Lola Ernestina ang kanyang ulo. "Anak, tumayo ka." Umiling si Miguel. "Hindi po, Nay. Hindi ako karapat-dapat." "Lahat tayo nagkakamali," mahinang sabi ni Lola Ernestina. "Ang mahalaga ay kung paano tayo babangon. At babangon tayo nang magkakasama." Sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang ringtone ng cellphone ni Miguel. Nanginginig niyang kinuha ito. Sa screen, isang pangalan ang kumikislap na parang isang demonyong nagpapaalala sa kanya na hindi pa tapos ang lahat. Don Rafael. Ang lahat ay napatingin sa kanya, nanginginig at naghihintay. Ang pagtunog ng cellphone ay parang isang alarma ng sunog sa gitna ng katahimikan. Sa isang iglap, ang lahat ng luha at pagsisisi ay napalitan ng isang pamilyar na takot. Tumingin si Miguel sa screen pagkatapos ay sa kanyang ina at kay Isabela. Dati,
Ang tawag na ito ang magtutulak sa kanya para lalong magtago at manloko. Ngayon, iba na. Sa tabi niya, tumayo si Lola Ernestina. Ang mga kamay ay nakahawak sa balikat ni Isabela. Kahit sa kanyang kahinaan, merong tapang sa kanyang mga mata. "Huwag kang matakot, anak," sabi nito. "Hindi ka na nag-iisa." Tumingin si Miguel kay Isabela. Nakita niya sa mukha ng kapatid hindi ang galit, kundi ang pag-aalala. Isang maliit na tango mula rito ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya naramdaman kailanman. Huminga siya ng malalim at sinagot ang tawag, pinindot ang loudspeaker para marinig ng lahat. "Miguel, ang paborito kong kaibigan," bati ni Don Rafael. Ang boses ay puno ng pagkayamot. Inip na ako. Nasaan na ang papeles? O gusto mo bang bisitahin ko na lang kayo dyan?" Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nanginig ang boses ni Miguel nang sumagot siya. "Wala kang makukuhang papeles, Don Rafael." Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang tawa. "Nagpapatawa ka ba? Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo?" "Oo," matatag na sagot ni Miguel. "Kinakausap ko ang isang tao na mananagot na sa batas para sa kanyang mga pananakot at pangingikil." "Tapang mo na ngayon, ah?" Sigaw ni Don Rafael na wala na ang pagkukunwaring kabaitan. "Baka nakakalimutan mo ang pamilya mo sa Maynila? Isang tawag ko lang." "Huwag mo nang ituloy," putol ni Miguel. Sa tabi niya, nakita niyang itinaas ni Isabela ang sarili nitong cellphone na nakarecord na pala sa buong usapan. "Lahat ng pagbabanta mo, lahat ng sinabi mo, naririnig ng mga testigo at nakarecord ang lahat. Tapos na ang laro, Don Rafael." Isang mahabang pagmumura ang narinig nila mula sa kabilang linya. "Akala mo matatakot mo ako? Pupuntahan kita dyan at pagsisisihan mong isinilang ka pa." "Inaasahan na namin yan," kalmadong sabi ni Miguel bago niya ibinaba ang tawag. Tumingin siya sa kanyang pamilya. Si Ramon ay namumutla, ngunit nakatayo sa tabi ni Isabela. Si Lola Ernestina ay nakaupo na ngunit ang mga mata ay matatag. "Ano ang plano natin?" tanong ni Ramon. "Hindi tayo magtatago," sabi ni Isabela na mabilis na nag-dial sa kanyang cellphone. "Ipaparinig natin itong recording sa hepe ng pulis na kaibigan ni Papa. Pero kailangan natin siyang mahuli sa akto. Kuya, kailangan mong makipagkita sa kanya." "Gagawin ko." Walang alinlangan na sagot ni Miguel. Bumuo sila ng isang mabilis na plano. Tatawagan ni Miguel si Don Rafael at sasabihing magdadala siya ng paunang bayad sa isang tagong lugar sa may daungan. Isang lugar na madaling mapapalibutan ng mga pulis. Ilang oras ang lumipas. Ang tensyon sa loob ng Villa Rosario ay halos hiniwa. Ngunit sa ilalim ng tensyon, may bagong damdamin. Pagkakaisa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, sila ay isang pamilya na kumikilos para sa iisang layunin. Gabi. Dumating si Miguel sa tagpuan. Ang daungan ay madilim at tanging ang ilaw mula sa isang poste ang nagsisilbing liwanag. Nakita niya ang itim na kotse ni Don Rafael. Bumaba ito, kasama ang dalawa, sa kanyang mga tauhan. Kasama na roon ang lalaking may bigote na nagbantay sa villa. "Nasaan ang pera?" bungad ni Don Rafael. "Wala akong dalang pera," sabi ni Miguel. Tumawa si Don Rafael. "Alam mo, hinahangaan ko ang tapang mo. Sayang at hanggang dito na lang yan." Sumenya siya sa kanyang mga tauhan na palibutan si Miguel. "Ang tapang ay hindi nangagaling sa pananakot, Don Rafael," sabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. "Nangagaling ito sa pagprotekta sa mga mahal mo sa buhay, isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan." "Tapusin niyo na yan," utos ni Don Rafael. Ngunit bago pa man makakilos ang kanyang mga tauhan, ang buong paligid ay biglang nagliwanag. Ang mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw.
At mula sa likod ng mga container van, lumabas ang mga unipormadong pulis, nakatutok ang kanilang mga baril. Natigilan si Don Rafael at ang kanyang mga tauhan. Sinubukan nilang tumakbo, ngunit wala na silang mapupuntahan. Habang pinupusasan ng pulis si Don Rafael, lumingon ito kay Miguel. Ang mga matay nag-aapoy sa galit. Hindi pa ito tapos. Nanunumbat na, sabi nito. Tiningnan siya ni Miguel ng diretso sa mata. Para sa amin, tapos na. At nagsisimula pa lang kami. Mula sa di kalayuan, sa loob ng isang police car, pinapanood ni Isabela, Ramon, at Lola Ernestina ang lahat. Nang makita nilang ligtas ang kanilang kapatid, sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. Ang dilim na bumalot sa kanilang pamilya sa loob ng mahabang panahon ay nagsisimula ng magliwanag. Ilang buwan na ang lumipas, ang hangin sa Batangas ay hindi na nagdadala ng amoy ng takot o hinanakit. Ang dala na lang nito ay ang alat ng dagat at ang pangako ng isang bagong umaga. Mula sa beranda, pinanood ni Isabela ang kanyang mga kapatid. Nakatuntong si Miguel sa isang mataas na hagdan, maingat na tinatanggal ang mga lumang letra na bumubuo sa pangalang Villa Rosario. Sa ibaba, inaabutan siya ni Ramon ng mga gamit. May ngiti sa mga labi ng dalawa, isang nangiting pagod ngunit totoo. Isang nangiting matagal nang hindi nakita ni Isabela. Ang lumang karatula na naging simbolo ng kanilang kayamanan at ng kanilang alitan ay tuluyan ng nabaklas. Sa huling pagkakataon, tiningnan ito ni Isabela. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang mapayapang paalam. Ilang sandali pa, bit-bit na nilang tatlo ang bagong karatula. Gawa ito sa pinakinis na kahoy at nakaukit dito sa simpleng mga letra ang mga salitang pinapangarap ng kanilang ama. Casa Maria. Habang ikinakabit ni Miguel ang bagong pangalan, nagtama ang kanilang mga mata. Tumango si Isabela at isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa wakas, ang kanilang tahanan ay mayroon ng tamang pangalan. Kinagabihan, habang tahimik na nakaupo si Isabela sa beranda at pinagmamasdan ang papalubog na araw, lumapit si Miguel at naupo sa tabi niya. Salamat, Isabela. Mahinang sabi nito, hindi nakatingin sa kanya kundi sa karagatan. Para saan? Sa hindi pagsuko sa akin, sa pamilya natin, sabi ni Miguel. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, wala na ang anino ng kasakiman, kundi ang liwanag ng taos-pusong pagsisisi. Alam kong hinding-hindi ko na mabubura ang sakit na naidulot ko. Pero sana, balang araw. Kuya, putol ni Isabela, ang boses ay malambing. Ang mga sugat nag-iiwan ng peklat. Palagi itong nandito, sabi niya. Itinuturo ang kanyang dibdib. Pero hindi na ito kumikirot. Hindi na hadlang para magsimula tayong muli. Tumango si Miguel. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Magsisimula tayong muli. Ang dating hindi mapag-usapan ay kaya na nilang titigan ng walang bigat. Ang dating pader sa pagitan nila ay isa na ngayong tulay na kanilang sabay na tinatawid. Kinabukasan, dumating ang unang senyales ng kanilang bagong buhay. Isang lumang van ang huminto sa harap ng Casa Maria. Mula rito ay bumaba ang isang batang ina. Mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang maliit na anak na babae. May takot at pag-aalinlangan sa mga mata ng babae, mga matang sanay ng makakita ng pagmamalupit. Si Isabela mismo ang sumalubong sa kanila sa pinto. Ngumiti siya. Isang ngangiting mainit at totoo. Tuloy po kayo, sabi niya. Welcome home. Nang makita ng babae ang kabaitan sa mukha ni Isabela at ang kapayapaan sa loob ng bahay, ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng luhang dala ng ginhawa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang ligtas siya. Nang hapong iyon, habang ang kulay kahel na sinag ng araw ay niyayakap ang buong kabahayan,
Naupo si Isabela sa tabi ng kanyang ina sa paborito nitong tumba-tumba sa beranda. Pinanood nila ang maliit na batang babae na masayang naglalaro sa dalampasigan, habang ang ina nito ay nakangiting nagbabasa ng libro sa di kalayuan. Ang dating malungkot na villa ay puno na ngayon ng tunog ng pagtawa at pag-asa. Masaya ang papa ninyo, bulong ni Lola Ernestina habang marahang hinahaplos ang kamay ni Isabela. Hinigpitan ni Isabela ang hawak sa kamay ng ina. Tiningnan niya ang pamilya sa kanyang paligid. Ang kanyang inang naging gabay, ang kanyang mga kapatid na natutong bumangon, at ang mga bagong residente na nagsisimula ng panibagong buhay. Tumingin siya sa dagat na minsang kumuha sa kanila ng lahat, at ngayon ay tila nagbabalik ng kapayapaan. Ang pag-ibig ay hindi perpekto, mahinang sabi niya na para bang kinakausap ang sarili. Pero palaging may daan pauwi.